Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ating papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng buong sanlibutan, at ang kanyang pagpapala at habag ay sa mga ating muling propeta, at sa kanyang kasamahan, pamilya at sino man sumunod sa kanya. Malinaw po ang aking mic. Welcome ulit sa gabing ito dito sa Pilipinas at ating hapon naman dyan sa Middle East. Sana topic natin ay about sa habag ng Allah. At maraming salamat din sa pag-imbita ulit sa akin dito sa Mopa Academy. At naway mapag-uusapan natin dito ang habag o awa, mercy of Allah. So dito sa Islam Q&A mula sa ating mga scholars, meron dito explanation, nagtanong din patungkol sa awa at or habag ng Allah, at maiksi lang yung shinare Sheikh dito, inshallah. Mamaya dagdagan natin. Patungkol ito sa mercy or habag ng Allah. Ang Allah ay pinakamaawain, pinamahabagin, the most merciful, at siya ang pinakamahabagin sa lahat na nagpapakita ng habag. Pinakamaawain o mahabagin sa mas pinaka sa lahat ng nakikita natin na nagpapakita ng awa or habag. Those who show mercy. Ang kanyang habag ay nasasakop lang lahat ng kanyang nilikha. Tulad ng sabi niya dito sa isang sa talata ng Quran, sa chapter 7 verse 156, na may mercy embrace all things. Ang kanyang habag ay nasasakop ng lahat. At sa Sahih Muslim, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sabi, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ay meron siyang 100 parte ng habag. At isa lang ang kanyang ibinaba. Sa malapit na i-translate natin. Isa lang ang kanyang ibinaba na kung saan naghahati tayo lahat dito. Imagine nyo yung 100 na part ng habag ng Allah ay isa pa lang ang binaba niya dito sa daigdig. At ang mga nilikha niya ay naghahati dito sa isa pa lang na itong habag na ibinaba niya. Na naghahati na dito ang mga jinn, mga engkanto, mga tao, tayo, mga manusya, mga hayop, mga insekto. Yung nakikita natin sa isa't isa na ginagawa ng mga nilalang, nilikha na nagpapakita ng habag o awa sa isa't isa. Tulad ang nakikita natin ng mga animals na nagpapakita ng awa o habag sa isa't isa. Yung mga wild na hayop. Nakikita natin yung mga wild na hayop na nagpapakita sila ng habag sa kanilang mga anak. Di ba? Kita mo yung lion, hindi niya kinakain yung baby niya, di ba? Kahit mabangis siya, di ba? So, yun ay parte ng habag na ibinigay ng Allah dito, na naghahati-hati pa tayo. At ang Allah ay kept 99 ng kanyang awa para sa kanyang mga alipin sa araw ng pag-uukit. Ito is Muslim. So, kung yung awa pa lang na isang binadala niya dito sa mundo, yung habag, na lahat tayo naghahati. Kahit yung mabangis na hayop ng lion, hindi mo makikitang kinain niya yung anak niya, sarili niyang anak. Na kita mo may pagmamahal siya sa kanyang sariling anak. Ito galing doon yung pinaghati-hatian pa lang natin na habag. Imagine nyo gaano karaming nilikha o creations. At yung 99 ay naka-reserve na 99 na awa o habag niya para sa kanyang mga alipin sa araw ng pag-uukot. Imagine. So Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, may inulat siya na sinabi niya, may mga bilanggo o prisoner na idinala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa kanila meron babae na hinahanap niya yung kanyang anak. At sa paghahanap niya ng kanyang anak, maya-maya nakita na din niya yung anak niya.
Pinahanap niya yung nakita niya yung anak niya, ay kanya itong niyakap, nilagay sa kanyang dibdib, niyakap niya ang kanyang anak. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanila sa mga sahaba, sa tingin niyo itong babae ay itatapon niya ang kanyang anak sa apoy. Sa tingin niyo, yung babae na yun na hinahanap niya yung kanyang anak, ay itatapon ba niya yung itong anak niya, itong bata sa apoy? Sabi nila, hindi. By Allah. Not if she is hateful. Hindi niya maaaring gawin yun, lalo kung hindi naman niya kailangan gawin. O hindi niya maaaring gawin yun, yung isang babae na yan, na itapon niya yung anak niya sa apoy, kumbaga. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay sobrang pinakamaawain sa kanyang alipin kesa doon sa babae na yan na may pagmamahal o maawain sa kanyang anak o may habag sa kanya. So, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Allah ay maawain o may habag, merciful sa kanyang alipin kesa sa nanay na yan sa kanyang anak. Nagigets niya? So, ito yung habag na meron Allah sa kanyang mga alipin. Kaya dito sinabi din ng Allah sa Quran sa 22 verse 107 na sabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Prophet Muhammad, ipinadala ka namin maliban lang bilang awa, bilang habag para sa buong sanlibutan, para sa buong sangkatauhan. Yes, Rabbul Alamin, para sa lahat ng buong Alamin. Yeah, para sa buong sanlibutan, sa lahat ng nilalang. Kaya ipinadala si Prophet Muhammad bilang habag awa sa atin. Kaya yun siya sabi ko din minsan na kung isipin natin wala ang Islam, ano kaya ang pag-uugali meron kaya tayo ngayon? Kung hindi na buo ang buong kabotas ng Islam o dumating ang Islam na nabuo na sa panahon ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Ano kaya ang atin magiging klaseng pamumuhay? Di ba? Sino, paano kaya tayo nagdadasal ngayon o sumasamba sa Allah? At paano kaya tayo namumuhay ngayon kung wala ang Islam? Imagine mo lang ngayon kung wala ang Islam. Ano kayang klaseng pamumuhay o direksyon ng buhay meron tayo ngayon? Ano kayang klaseng pag-uugali kaya ang meron tayo ngayon kung wala ang Islam? Diba? So ito habag ng Allah sa atin at awa niya na ibinigay din niya ito, ang pinakamalaking biyaya, ang Islam. So, meron din ako naalalang verse sa Quran na sabi ng Allah, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sa Surah Az-Zumar 39 verse 53. Sa malapit na kahulugan dito sa Tagalog, sabi ng Allah, sabihin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na sa kasamaan at nagmalabis sa pang-aapi sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng anumang ipinag-utos ng kanilang mga sarili sa kasalanan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah dahil kahit sa dami ng iyong kasalanan, katiyakan ang Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan ng sino man nagsisisi at umiwas sa kasalanan kahit anuman ito. Katotohanan siya ay Al-Ghafur, ganap na mapagpatawad sa mga kasalanan sa mga sipagsisi mula sa kanyang mga alipin. Na Ar-Rahim, napaka maawain at ganap na mapagmahal sa kanila. So dito, sa malapit na kahulugan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, sabihin mo sa aking alipin, mga alipin niya sino?
Sino tinatawag ng Allah dito? Ikaw at ako. Alipin niyang makasalanan. Mga nagkasala sa kanilang mga sarili. Bakit? Ano? Bakit tayo tinatawag ng Allah dito? La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng awa. Huwag kayong mawalan ng ah, hope. Paano? Huwag mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ang Allah ay pinapatawad niya kahit anong klaseng kasalanan. Kahit ano pa yan. Banggitin mo anong klaseng kasalanan, lahat yan kasali. Kahit ano. Kahit nakapagtambal ka pa o nakapag-shirk, may pag-asa ka pa magbago. Humingi ng tawba, magbalik loob, at huwag nang uulitin. Pinapatawad ng Allah kung anong klaseng kasalanan. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. At siya pinakamaaway, mapagpatawad. So, itong kagandahan sa Islam kapag tayo ay maghihingi ng tawad sa Allah, ihingi ng kailangan mo sa Allah. Hindi mo na kailangan magta-travel pupunta sa isang lugar, parang ginagawa ng ibang religion na may panahon o araw lang na kailangan nila pumunta doon. Tapos hahanapin pa yung leader o sinong parang imam nila sa simbahan o sa lugar ng dasalan. At doon hihingi sa namumuno na para maging pagitan niya sa Panginoon, pagitan niya sa Diyos, di ba? Dadaan muna sa mga saint, dadaan sa mga bato, rebulto, imahe, na doon idadaan yung paghingi niya, na ihingi sa Allah na patawarin siya. Tayo direkta. Saan ka man, direkta. Itong kagandahan sa Islam na ikaw between you and Allah, diretso sa Kanya. Gising ka lang. Madaling araw, mag-ablution ka. Yung noo mo ay nasa sujud. Yun yung pinakamalapit na posisyon ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Tapos walang ibang nakakaalam. Ikaw lang at siya. Walang halong pakitang tao. Di ba napakasarap sa feeling yun? So, walang taong hindi nagkakasala. Dahil kung hindi ka tao, pa-check up ka na. Problema sa'yo pag hindi ka nagkakasala. Dahil tayo ay tao, nagkakamali. Kulo ba ni Adam Khatta? Lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali. Pero ang the best na masama nagkakamali ay yung mga babalik loob. Kaya yung mga iba, gawain ni Shaitan minsan. Bakit makasalanan ka, gagamitin niya yun, kahinaan mo. At ipaparamdam niya sa'yo na wala ka ng pag-asa magbago. Wala kang pag-asa, nagawa mo na yung kasalanan. Mahiya ka, huwag ka nang magbalik loob, parang nakakahiya ka, ginawa mo yan. Hindi po ganun. Shaitan lang yun. Isa pa nga ang kasalanan nagpapalapit sa Allah. Pag ikaw nagkasala at naaalala mo agad ang Allah, sample bigla ka nagmarites saglit, tapos naisip mo masama pala yan, naalala mo ang Allah, biyaya yun sa'yo. Biyaya yun at awa yun sa'yo. Kasi kung wala, hahayaan ka na lang dyan na maligaw ka sa ginagawa mo. Hahayaan ka na lang magmarites at siraan mo ibang tao at maligaw ka sa ginagawa mo. Pero pag ikaw habang bigla mong nagawa lang isang mistake at naalala mo ang Allah, biyaya yan sa'yo na nagbabalik loob ka tuwing may nagagawa kang pagkakamali. Yung awa ng Allah ang magpapaglagay sa isang tao sa isang alipin niya sa paraiso sa araw ng pag-hukom. Tulad dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ni no one will enter paradise. Walang papasok sa paraiso dahil sa kanyang mga gawa or mabubuting gawa. Tapos tinanong siya, kahit ikaw o sugo ng Allah, sabi niya, oo, na kahit siya,
Maliban lang kung pinakitaan siya o binigyan siya ng awa mula sa awa ng Allah. Kaya dito, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na wala ni sa atin papasok dahil sa kanyang gawa na mabuting gawa. Maliban lang sa hinabagan ng Allah na pinakita ng Allah ng habag at awa niya. So, ang pagpasok natin sa paraiso ay hindi sa dami nating ginawa, hindi sa dami natin pag charity o dawa na ginawa o kabutihan na ginawa. Kung hindi ay yung awa, habag ng Allah ang magpapasok sa atin sa paraiso. Di kahit si Prophet Muhammad, peace be upon him, hindi siya papasok sa paraiso dahil sa dami niyang ginawa sa sakripisyo niya lang, kundi dahil sa awa ng Allah o habag ng Allah ang dahilan na magpapapasok sa atin sa paraiso. Kaya may mga parang kwento about Banu Israel sa ganyan na kwento noon yung gusto niyang pumasok dahil sa kanyang mabuting ginawa. Hindi ko alam sa kwento kung 500 years siya nag-ibadat, sumamba sa Allah. So tinimbang lang yung isang organs niya or isang biyaya sa kanya ng Allah, pati yung 5 taon or 500 years na mabuting gawa niya ay nawalan saysay yung nagawa niyang kabutihan. Kaya hanggang sa bandang huli, mas pinili pa niya, sige, papasukin siya dahil sa awa ng habag ng Allah sa kanya. Meron isang hadith bago tayo magtapos. May isang maglalakbay na daladala niya kamelyo niya or kabayo. At andun lahat ng gamit niya. Alam mo na panahon noon walang kotse. Di ba? Wala namang motor. So, daladala is yung camel or kabayo na andoon lahat ng gamit nila. May mga bag, andun yung kompletong package ng pagkain nila o kailangan nila. Sa paglalakbay nitong tao, nasa mainit na lugar, desierto, nagpahinga lang siya saglit, nakatulog. Pagising niya, nawala yung kanyang alaga, kanyang kabayo or kamelyo. Nakatakas. At doon hinahanap niya at hanggat sa nawalan siya ng pag-asa. Sa gitna siya ng desierto, walang katao-tao, walang kabuhay-buhay. Walang pagkain hanggat sa nagutom na siya, nauhaw na siya. At inisip niya, hindi na hanggat sa hindi na niya mahanap na isip na lang niya matutulog. Itutulog na lang niya yung pagod o pag-aalala niya hanggat sa dumating sa kanya ang kamatayan. Sa sobrang pagod, gutom, or uhaw. Kaya natulog na lang siya. At maya-maya pagising niya, dumating yung alaga niyang hayop. Biglang nagpakita. So, sobrang tuwa niya. Imagine mo yung sobrang uhaw mo. Akala mo wala na talagang pag-asa. Hindi mo na magagawa maglakad sa gitna ng desierto. Alam ng mga taga Middle East yan. Anong itsura ng empty na desierto na malawak. Buti pa nga may mga sasakyan ka makita o konting mga bahay sa. Pero sa panahon noon, itong lalaki na to ay walang-wala. Pag talagang desierto, malayo, walang katao-tao. So sinong hindi matutuwa yung dumating ang alagay niya pagkatapos niyang halos mawalan ng pag-asa? Nakakala niya ikakamatay na niya. Kung ikaw nasa sitwasyon niya, di ba? At yung dumating nga sa sobrang tuwa niya, sobrang saya niya. At minsan, sa saya ng isang tao, minsan hindi niya namamalayan yung kanyang nasasabi o nagagawa. Di ba minsan may mga kahit isa ng tatay o matured na lalaki o matanda na, pag may nangyari sa kanyang sobrang ganda, di ba? Baka nagkaroon ng sample, may nag-sponsor ng visa na Hajj. Ano kaya sa tingin mo yung isang matanda pag binigyan ng ganun? Hindi ba baka magmukha siyang bata, tatalon-talon sa sobrang saya? Hindi niya alam anong ginagawa niya. Sobrang tuwa. So itong lalaki na to, sa sobrang saya at tuwa niya na bumalik ang kanyang alaga, nasabi niya tuloy na, O Allah, ikaw ay aking alipin at ako ay iyong Panginoon. Baliktad, kesa sasabihin niya sana, O Allah, ikaw ang aking Panginoon, ako ang iyong alipin.
Sa sobrang saya niya, nabaliktad niya yung nasabi niya. Na, "O Allah, ikaw ang aking alipin, ako ang iyong Diyos." Dahil minsan nga sa ang tao pag sobrang saya, hindi niya namamalay sinasabi niya sa sobrang saya. At yun, yes, sure, pero hindi niya intention na makapagsabi ng gano'n. Sa sobrang saya lang. So anong punto? Ang punto dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tignan mo ang propeta kapag mag explain siya, lagi siya nagbibigay ng sample para maintindihan ng mga sahaba. Kaya yung tao na yun, sobrang saya niya, nabaliktad yung sinasabi niya dahil sa, hindi naman yung intention yun, pero sobrang saya niya. Ang Allah, mas masaya pa siya doon sa tao na yun kapag ang kanyang alipin ay nagbalik loob sa kanya. Nagets niyo yan? So ang Allah, mas masaya pa siya kaysa dun sa lalaki na yun na sobrang saya na natutuwa dahil bumalik yung alaga niya after na akala niya wala na siyang pag-asang mamamatay siya. Ang Allah ay mas masaya kaysa sa tao na yun. Kapag ikaw na makasalanan na katulad ko, ako makasalanan, isang alipin niya makasalanan na nagbalik loob, nagtauba, nagbalik loob sa Allah. Ganun yung hinalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaano kasaya ang Allah pag ang isang alipin niya nagbalik loob. Kaya minsan sabi nga nila kapag may taong sobrang kulit, katok ng katok sa pintuan mo, hingi ng hingi, araw-araw, maya-maya, di ka ba maiinis? Di ka ba maiinis sa klaseng tao na ito, maghapon lang kumakatok, araw-araw pa. Sigurado, mawawalan ka ng sabar. Pagsasabihan mo yan, hindi ka naman kamag-anak ang nakaka-istorbo ka na, katok ka ng katok, hingi ka ng hingi. Pero ang Allah, mas gustong-gusto pa niya katok ka ng katok. Hingi ka ng hingi. At pinapakita mo sa kanya ka lang umaasa at wala nang iba na magpapatawad sa iyo maliban sa kanya. So mga kapatid, sana nakamotivate ito sa inyo na dinagdagan ko lang dito yung sa ano yung Sheikh. Dahil naalala ko itong hadith na ito, story. Kahapon lang yata namin nakuha itong tafsir na ito sa hadith. So, ano man nangyari sa iyo, nagawa mo, huwag na walang pag-asa. Minsan, ang dami ko natatanggap na message. Sir Casey, nagawa ko ganito yung kasalanan ko, ganito yung nagawa ko, makapatawad ba ako ng Allah? Ewan ko lang kung sa ibang tanongin yan at may syaitan nagsabing hindi ka na mapatawad. Of course. Bakit mo pa kailangang idaan sa iba o itanong sa iba? Direkta, papatawarin ka niya. Diretso, magbalik loob lang sa kanya. Pagsisihan mo lang, kahit naulit mo pa, pagsisihan mo lang. Bumalik ka. Bukas ang pintuan ng Allah hanggat hindi pa sumisikat ang araw sa west. Bukas pa ang pintuan ng tauba. Kaya tuloy-tuloy magbalik loob lang hanggat sa matago na niya o malinis niya ang ating mga kasalanan sa paghingi natin araw-araw sa Kanya. Na may patawarin tayo ng Allah mula sa Kanyang habag na patawarin ang ating mga kasalanan na gawa. Public man o sekreto. Sa future at sa past. At itong habag na nakikita na sa paligid natin, kahit pa paano, umuulan, andyan ang sustento kahit pa paano. Mahirap man ang buhay pero Muslim tayo at alam natin andyan ang risk niya at yung tadhana, naniniwala tayo sa tadhana niya. Ano man isinulat niya sa atin at nakalista na lahat ito, budget natin sa mundo. Hindi mo iiwanan itong mundo hanggat may natitira ka pang isang budget dito sa mundo. Naalala ko yung isang kaibigan ko dyan sa Riyadh. Yung tita niya na bumisita at sabi niya sa akin, yung nagkasakit yung tita niya at umuwi na dito sa Pinas. Hanggat sa namatay na yung tita niya, yung dala-dala ng tita niyang pera na budget sa loob ng bag niya na nagastos lahat hanggat sa huling piso, hanggat sa nailibing siya. Nakikita mo doon na ito na pala yung natitira yung budget dito sa mundo. At hindi lilisanin hanggat hindi niya maubos. At sumakto lahat yung budget na yun hanggat yung natitirang huling piso na matapos hanggat sa maibayaran lahat hanggat sa mailibing siya.
So fix. Tapos na yung budget niya, ubos na. Tapos na yung record ng bigas na kakainin niya dito sa mundo. Kaya hindi mo iiwanan to hangga't hindi mo maubos yung mga nakalista sa iyo. At hindi ibig sabihin huwag mong kainin para hindi mo iwasan itong ano to. Lahat tayo, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng nilikha niya o may buhay ay mamamatay. At naway habagan tayo ng Allah. Magpakita siya ng mercy sa atin sa pagkuha pa lang niya ng ating kaluluwa. Sana andun tayo sa state na kung saan andun yung habag niya dahil ang pagkamatayan ay may panglasa, either masakit or mabuti. Hanggat sa araw ng paghuhukom din, sa libingan lalo, wala tayong kasama. Wala na ang nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, followers mo, wala. Kahit sino pa nagmamahal sa iyo sa mundo, asawa mo, wala sa libingan yan. Kapatid mo, anak mo, kahit sino pa, walang sasama sa iyo sa libingan at mag-isa mo lang doon. Sino kasama mo? Habag ng ano, awa lang. So naman mag-beneficyo tayo dito sa itinawfik ng Allah sa akin na about dito sa wala akong magandang sasabihin kung hindi galing sa Islam. Kung ano man narinig yung kabutihan, ito ay galing sa Islam, galing sa Allah. Kung may narinig ka hindi maganda yun, nagaling sa shaitan sa akin. At naway abagan tayo ng Allah. Itahan niya tayo ng kanyang habag at awa, kapatawaran, lalo sa nangyari din sa mga kapatid natin sa ibang bansa, sa mga naghihirap na lugar, sa Yemen, Syria, hanggang ngayon lang taon na, doon pa rin yung sitwasyon nila. Sa Gaza, sa Palestine, hanggang ngayon ang Gaza, hindi ko talagang pag may pamilya ka doon, ewan ko, kung doon mo mismo mararamdaman na parang kinalimutan na yata sila. Wala na tayong magawa doon sa pagsubok ng Allah sa kanila. O hindi, panalangin lang talaga. Na hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaliwat kanan bomba. Ako yung mga kababata ko nakalis doon, nandito sila, pag nagkikwento sila, ramdam na ramdam mo yung pinagdaanan talaga nila na akala nila katapusan na nila yung nandun daw sila. Kaliwat kanan bomba bawat minuto. Tapos hindi mo alam saan ka pupunta, walang tubig, walang pagkain. Pinakamatindi. Grabe, wala na akong ma-describe na pagsubok na pinagdadaanan nila kagaya, kaparehas, wala. Halatang ang taas ng faith nila, kaya siguro ganun ang pagsubok nila kasi kung sa atin ibibigay yun, siguro may ibang tao lang kukurot ng anak natin, magagalit na tayo. Doon, hindi lang kinukurot yung anak, pinapatay. Kaya naway habagan sila ng Allah, bigyan pa silang sabaw. At huwag na silang tanongin sa kabilang buhay, idiretso na sila sa paraiso. Kasi deserve nila yung paraiso ng diretso. Na wala ng katanungan dahil sa sobrang tindi na pinagdaanan nila. Halos, halos nakikita ko yung mga sahaba, kung nakikita ko yung mga stories ng sahaba, kung nakikita mo yung stories nila, paano sila pinagpapatay. Dahil lang sa Islam, sa pagiging Muslim, at dahil dito sa background ko, ang Masjidul Aqsa, na iniingatan, pangatlong holy mosque natin. So maraming salamat, hanggang dito lang po. Naway supportahan nyo itong Messenger of Peace Academy. Pakishare ang kanilang mga nakikita yung post na may mga konting aral kahit pa paano. At abangan nyo pa yung mga ibang next speaker na kukunin nila dito. Inshallah, na mapulutan natin ang aral. Supportahan natin itong programa na ito habang imagine nyo wala naman tayong binabayad dito para ipagpatuloy pa nila ito. Naway continue pa rin na ito at magbeneficyo. Umabot pa hanggang sa mga anak natin paglaki nila. Ma-discover pa rin nila itong Messenger of Peace Academy. Makapag-aral din sila dito. Inshallah po. So maraming salamat. Hanggang dito lang po. Kung may mga katanungan pala ang mga kalalakihan, pwede kayo mag-open ng mic. At kung babae naman, pwede kayong mag-chat dito sa baba. Maraming salamat sa nagbigay ng oras nila. Naway sana po, nag-beneficyo ang lahat. Kung may mga hindi po Muslim dito, welcome po kayo magtanong. Salamat din sa pag-join.
So wala naman pong katanungan. Nandito lang tayo. Subhanallah, hindi. Shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Asa lang po siya. Ingat po kayo lahat. Huwag niyo po kalimutan i-follow, paki-like ang kanilang social media account. At paki-share po. Gusto ko mamaya i-check ko yung Facebook page ng MOPA. At sana yung mga ibang posts o videos ay may mga share na ako nakikita. Kahit sa 23 na share na andito ngayon. Ay bawat isa mag-share ng video na hindi mo alam kung may ibang taong friends mo, followers mo na makinabang, then may reward ka doon inshallah. Pasa lang. Shukran.